for Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Pinagpalang gabi sa lahat ng nakikinig sa FBK Night ng Hillcrest Family Life Baptist Church. Ako po ay si Teacher Daisy, hindi po si Teacher Rubelin, ang makakasama ninyo ngayong July 15, 2024. Mula po sa Zephaniah 3:16-20, ang paghuhugutan ng ating talakayin. Sa araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, O Zion, huwag manghina ang iyong mga kamay. Ang Panginoon mong Diyos ay nasa gitna mo. Isang mandirigma na nagbibigay ng tagumpay. Siya'y magagalak sa iyo na may kagalakan. Siya'y tatahimik sa kanyang pag-ibig. Siya'y magagalak sa iyo na may malakas na awitan. Aking pipisanin ang namamanglaw dahil sa takdang kapistahan. Sila'y nagmula sa iyo, aalisin ang kakutyaan sa kanya. Narito, sa panahong iyon ay aking parurusahan ang lahat ng mga umaapi sa iyo, at aking ililigtas ang pilay, at titipunin ang pinalayas, at aking papalitan ng kapurihan ang kanilang kahihiyan at kabantugan sa buong daigdig. Sa panahong iyon, kayo'y aking ipapasok. Sa panahon na kayo'y aking tinitipon, oo, aking gagawin kayong bantog at pinupuri ng lahat ng mga bayan sa daigdig. Ang pamagat po ng ating talakayin ay ang pangalan. Sa libro po na ito ng minor prophet na si Zephaniah, kanya po isiniwalat na napalayo sa Diyos ang Israel. Sobrang layo. Winawarningan ng Diyos ang kanyang piniling bansa sa pamamagitan ni Zephaniah tungkol sa araw ng Diyos. Nakalulungkot nga lamang na nanatili silang dedma, hindi pansin, indifferent. Kaya samot-saring konsekwensya ang kanilang hinarap para lamang manumbalik sila sa Diyos. Kailangan nila ng pangalang matatawagan at makakapitan, yung nakatitiyak sila na hindi sila bibitawan. Maraming mga tao na sa pangalan pa lang, alam mo na kung gaano ka-impluensyal sa mundo. Sila ang mga taong gustong kapitan at tawagan ng kanilang mga tagasunod. Game. Sa pagbanggit ko ng mga kategorya, anong pangalan ang unang papasok sa isip ninyo? Pero wag nyo nang isigaw ng malakas, ha? O game na. Maaaring sila ay makapangyarihang politiko, tanyag na artista, magaling na atleta, at kahit na pusakal na kriminal o may masamang record. Pero lahat ng mga taong iyon na naisip ninyo ay may limitasyon, may hangganan, may katapusan. Kaninong pangalan ang tatawagan mo? Kailangan ang pangalang iyan ay makakapitan, yung hindi ka ilalaglag sa panahon ng kagipitan. Makatitiyak ka sa pangalan ng Panginoon. Ang pangalan niya ay the name above all names. Pangalang pinakadakila, kataas-taasan sa lahat
upang ang sinumang tumawag sa kanyang pangalan ay maliligtas. Sa pangalang iyan, tayo ay makalalaya sa tanikala ng kasalanan. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. Sa pangalang iyan, tayo ay may kagalingan at makapanunumbalik sa Diyos. Hindi man siya nakikita ng ating mga pisikal na mata, nariyan ang Diyos. Taglay ang kanyang kapangyarihan at pag-ibig sa bawat humihiyaw sa Kanya. Kanino ka humihiyaw? Kaninong pangalan ang iyong tinatawag? May mensahe. Pinahayag ng Diyos ang kanyang mensahe sa Israel. Ang mensahe, huwag kang matakot. Verse 16. Mahal niya ang kanyang mga tao at gusto niyang pakinggan ang sino mang tatawag sa kanyang pangalan, gaya ng isang bata na tumatawag sa kanyang magulang kung kailangan nito ang tulong. Kahit na nakagawa ng kasalanan ng bata, ang pag-ibig ng magulang ang sasagip pa rin sa kanya. Kung ikaw ay isang magulang, at this point, gusto kitang imbitahin na suriin ang sarili. Gaano ko ba kamahal ang anak ko? Paano ko siya isinasanggalang sa kapahamakan? Gaya ng halimbawa ng Diyos, dinidisiplina o kinukonsente ko ba siya sa kanyang hindi tamang pag-uugali? Ipinahayag po ni Zephaniah ang mensaheng ito matapos niyang sawayin ang mga Israelitas sa kanilang pagsuway at pagdungis sa Diyos habang sila ay dumadanas ng consequence ng kasalanan. Ito ang mensahe. Verse 17. Ang Panginoon mong Diyos ay nasa gitna mo. Isang mandirigma na nagbibigay ng tagumpay. Siya'y magagalak sa iyo na may kagalakan. Siya'y tatahimik sa kanyang pag-ibig. Siya'y magagalak sa iyo na may malakas na paawitan. Ganito rin ba ang assurance o katiliyakang ibinibigay natin sa ating anak matapos natin siyang pangaralan? Bilang iyong magulang, narito lamang ako sa iyong tabi. Ito ba yung sinasabi mo? Ipagtatanggol kita, tutulungan kitang magtagumpay sa buhay, at ako ang number 1 fan mo, napapalakpak sa bawat tuwid na desisyon mo sa buhay. Dadamayan kita at sabay tayong magpupuri sa Diyos. Hindi po ba masarap pakinggan ang isang malalim na assurance o katiyakan na ibinibigay natin sa ating mga mahal sa buhay? Yan po ang example ng Diyos sa atin para ating gayahin. Hindi nais ng Diyos ng pag-ibig na may mapapahamak. Hindi nais ng Diyos ng pag-ibig na may mapapahamak. Gaya po ng sinabi niya sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumasampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kailangan lamang nating gawin ay sumampalataya at hanapin siya at hayaan siyang makialam sa ating buhay. Matthew 6:33.
hanapin muna siya. Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ilagay natin siya sa sentro ng lahat ng bagay at kilalanin siya. Kawikaan 3:6. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Kanino tayo tumatawag sa kasalukuyang panahon? Panahon ng pagdaraho, pangamba, lalo na kung nakararanas tayo ng hindi kagandahang mga ganap. Kung aasa tayo sa politiko, tao rin lang silang katulad natin na may limitasyon. Piliin natin ang Panginoon na walang hangganan ang kapangyarihan, proteksyon at probisyon. Siya ang ating saklolo. Ang kanyang tinig ang gagabay sa atin. Tumawag tayo sa kanyang pangalan. Ang pangalang all-powerful sa lupa man o sa langit. The name that is above all names. Narito ang ating katiyakan sa kanya. Verses 19-20. Narito sa panahong iyon ay aking parurusahan ang lahat ng mga umaapi sa iyo. At aking ililigtas ang pilay at titipunin ang pinalayas. At aking papalitan ng kapurihan ang kanilang kahihiyan at kabantugan sa buong daigdig. Sa panahong iyon, kayo'y aking ipapasok sa panahon na kayo'y aking tinitipon. Oo, aking gagawin kayong bantog at pinupuri ng lahat ng mga bayan sa daigdig. Ang pahayag po na ito ni Zephaniah ay para po sa Israel at hindi sa katulad nating mga hintil. Pero ang pangalang Jesus, the name that is above all names, ng bagong tipan. Tayo po ay isinama niya dyan sa plano niyang yan. At ang katiyakang iyan ay kanya ring ipinagkakaloob sa atin. Hindi malayo ang Diyos. Isang panalangin lang ang agwat niya sa atin. Abba Father, alam namin na hindi kayo kakaiba sa ngayon kaysa noon. Ibig naming narito kayo sa bawat bahagi ng aming buhay. Tulungan mo kaming magtiwala sa inyo ng buong puso at hindi kami sasandal sa sarili naming pangunawa, kundi sa lahat ng aming mga lakad, kikilalanin namin ang iyong kapangyarihan at ang mabuti mong plano sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, the name above all names. Amen. Amen.